So, itong si Sara Duterte daw, mga sangkay, ay may pasabog ngayon. Alamin po natin. Okay, so tingnan po natin itong pasabog ni Sara Duterte kasi meron daw po inilabas na video. Pag-usapan po natin. Anyway, bago tayo mag-umpisa, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, guys, so ito po yung ganap, mga sangkay, no? Naglabas daw po ng pahayag si VP Sara sa kasalukuyang issue ng government po natin. Anong issue to, mga sangkay? Mga kababayan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, ugmayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyo lahat. Ang mga natutunghayan natin ngayon ay dapat ikabahala ng bawat Pilipinong naniniwala sa demokrasya. Anuman ang kanilang paniniwala o kulay sa politika. Nakikita natin kung paano ginagamit ang mga institusyon ng gobyerno at ang pera ng taong bayan laban sa anumang oposisyon. Sa halip na tutukan ang mga tunay na suliraning kinakaharap ng ating mga kababayan. Okay, so malinaw mga sangkay na itong video na to patama po sa Marcos administration. Intro pa lang mga sangkay, alam nyo na kaagad eh. Ginagamit ang kapangyarihan upang patahimikin ang mga boses ng mga hindi sumasang-ayon. Okay. Gets ko na to, mga sangkay. Patungkol po ito sa mga naiipit ngayon, nai-involve ngayon mga sangkay sa investigasyon. May mga inaaresto, kagaya po ni Jinggoy. Sino pa ba yung iba dyan, mga sangkay na mga susunod? Si Marcoleta, Plander, si Chis Escudero, si Bongo, si Joel Villanueva, at mayroon pa si Mark Villar. So, sabi dito mga sangkay, ang mga boses ng mga hindi sumasang-ayon, kumbaga, iniipit sila. Itong mga hindi sumasang-ayon daw po sa pamahalaan, ay iniipit po sila, ayon po kay Sara Duterte, mga sangkay. A democracy cannot survive when those in power see every critic as an enemy and every opposing voice as a threat. I have always believed that the independence of our institutions must be protected. This includes not only the Senate and the House of Representatives as institutions, but every senator and member of the House must be free to perform his or her constitutional duty according to conscience, Okay. free from threats, pressure, or any form of intimidation. Eh, di ba ngayon, mga sangkay, si isa sa mga natanggal na, no? Si, Kiko Barzaga. Kahapon, mga sangkay, nag-bye-bye meow po siya doon sa House of Representatives. So, malamang sa malamang, ito yung tinutukoy ni Sara Duterte na kumbaga itong mga hindi sumasang-ayon daw po sa pamahalaan, naiipit, pero naniniwala ba kayo, mga sangkay, kay VP Sara sa kanyang mga opinion? Kayo ba, mga sangkay, ay sumasang-ayon dito, mga sangkay, sa inilalabas ni VP Sara na mga statement na malinaw naman po, mga sangkay, na ito po ay laban sa pamahalaan? Alam nyo, simula po nung kumalas si VP Sara kay PBBM, naging all-out na po ito na taga-Batikos. Naging all-out opposition. Nakakalungkot, mga sangkay, kasi tayo naman, bumoto tayo, di ba? Tayo mga, naalala ko mga sangkay, nagmo-motorcade pa noon, sama-sama po tayo.
'Di ba? Kapag mayroong political rally sila noon, campaign rally, sama-sama po tayo. Dalawa po sila. Pero ngayon, mga sangkay, nakakalungkot lang kasi iba na po yung tinatahak ng magkaibang both side, no? Si PBBM, iba po yung kanyang prinsipyo. Iba po yung kanyang paniniwala. Ito naman, iba po ang paniniwala niya, mga sangkay. Kung si PBBM, hindi naman po talaga si PBBM anti-China, na parang ayoko sa China. Actually, marami po siyang kaibigan ng mga Chinese, no? Pero kumbaga, ang ayaw niya diyan yung panghihimasok ng Chinese government sa West Philippine Sea. While si VP Sara, mga sangkay, talagang lantaran na pro-China. Hindi niya makundina yung mga ginagawa ng mga Chinese. Kahit pa simpleng pitik lang, mga sangkay. And I don't know why. 'Di ba? Nakaraan lamang nagpasabog po si PBBM. Ayon nga po kay PBBM, hindi daw po siya nagsisi-isi na naging katandem niya si VP Sara. Ewan ko lang, si VP Sara. Kasi, lagi po niya sinasabi, mga sangkay, 'di ba, na nagsosorry nga po siya sa mga Pilipino daw kasi sinuportahan niya si PBBM. Magkaiba po sila ng si Sara negative, si PBBM more on positive. Good governance does not require the elimination of opposition. Democracy works best when there is a healthy opposition that is free to question. Pero kung gusto natin ng healthy opposition, mag-parliamentary system tayo. Yun po yun, mga sangkay. Lagi ko po yan binabanggit dito kasi malinaw naman po na basura po ang political system po natin. Government system po natin na nag-i-exist because of 1987 Constitution. Kung gusto natin ng formal, official, healthy opposition, then shift tayo to parliamentary system. Kasi doon talaga may shadow. Kung may prime minister, kung may prime minister at mga cabinet, yung kabila naman, mga sangkay na official na tatayo bilang isang opposition, sila po yung shadow cabinet, may shadow prime minister, mga sangkay. Itong mga ito, lagi pong nandun. Mag-aabang lagi kung ano pong ginagawa ng pamahalaan. Kapag may proyekto, ang pagkakaalam ko, mga sangkay, kapag may dinidiscuss sa project, kailangan mayroong isang a-attend na galing po sa healthy opposition, kung tawagin po natin dito sa ating term, mga sangkay. Ganyan po sa parliamentary system. So, napakaayos. Hindi tulad ngayon, mga sangkay, kahit sino na lang pwede magsalita eh. Doon, may formal debate. Kung hindi po kagaya nito na palabas ka sa social media, gano'n na. Doon sa parliamentary system, magdedebate kayo. Yung nasa position, yung prime minister, at ito pong shadow, ito pong partido, mga sangkay, na tumatayo as a official opposition, sila pong magde-debate. May sa atin dito, pamilya doon, mga sangkay. So, unhealthy po talaga ang opposition sa ating bansa. Kahit anong gawin natin, hanggat may 1987 Constitution at hindi po tayo parliamentary system, paulit-ulit lang po ito. A government that fears dissent is not demonstrating strength. It is revealing insecurity. And that insecurity is reflected in the direction our country is taking today. The current state of our nation reveals three disturbing realities. First, the effort to divert attention from legitimate questions surrounding the flood control controversy. Second, the willingness to disregard constitutional safeguards in pursuit of a politically motivated impeachment. And third, the relentless pursuit of greater political power under the guise of charter change. Ayaw talaga nila ng chacha, no? Ako pabor ako sa chacha, basta wag lang yung mga term extension na yan. Kung gagawin parliamentary system, then go ahead. Kung i-open po natin yung foreign direct investment to 100%, then go ahead. Yan magpapayaman sa Pilipinas. Wala akong problema sa charter change. Ang problema kasi sa atin, masyado tayong hindi open-minded. These are the symptoms of a government that has become more preoccupied with protecting power
than serving the people. The Filipino people deserve a government focused on solving problems, not silencing critics, on strengthening institutions, not bending them to political ends, and on serving the nation, not perpetuating power. Democracy is not weakened by dissent. Democracy is weakened when those in power become afraid of it. Shukran. Okay, so yan po yung pasabog ni VP Sara. Pero ako mga sangkay, no? Pagdating po sa mga programa ngayon ni PBBM, kung mayroon po ako ma-appreciate, yung program po ng pamahalaan sa mga farmers. Sobrang ganda po talaga ng ginagawa ngayon. Mga free na abono, mga sangkay, na mga seedlings, at kung ano-ano pa, na mga project po, tulong po sa mga farmers. Ito lamang po mga sangkay, I think this is the first time mga sangkay na ang dami pong suporta, bumabaha ang suporta from the government toward our farmers, no? Well, ano po ang inyong opinion mga sangkay sa opinion ni VP Sara? Comment down below. Meron tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita niyo na, i-click niyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click niyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.